Amen. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ay alam natin na ang buong bansa ay talagang nalulungkot sa pagyao ng ating former president. Amen. Alam natin na talagang ang mga leader ng ating bansa ay siya rin namang ginamit ng Panginoon upang mag-lead sa atin, no? Let's take aside yung mga differences natin, yung mga pagkakaiba natin, yung mga pananaw natin. Ngunit tayo at ang buong bansa, maging ang mga mananampalataya ay nalulungkot sa mga pangyayaring ganito. At sa mga ganitong pagkakataon, ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano lamang po kaikli ang buhay ng tao. Yung ating buhay, yung ating oras, na hiram lamang natin sa Panginoon, ay hindi natin nasusukat, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo tatagal dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya naman sabi ng ating team verse, tayo ay dapat manalangin upang turuan tayo ng Panginoon kung papaano natin gagamitin ang ating hiram na buhay at hiram na oras sa ating Panginoon. Life is very short, maikli lang. Amen? Hindi natin namamalayan, kaya dapat natin itong pahalagahan at gamitin ng tayo ay wais, o tayo ay madunong, o tayo ay maalam. Isang katotohanan na kailangan nating tanggapin na napakaiksi lamang ng ating buhay. At hindi natin hawak at ito'y hindi natin kontrolado. Hindi natin pwedeng sabihin na sa mga susunod na panahon, nakakasigurado tayo, o ito ang ating plano, ito ang ating gustong gawin, ito ang ating gustong mangyari sa ating buhay. Hindi tayo nakakasigurado sa mga bagay na yon. Kaya nga ang sabi ng James 4:13-14, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sabi ng verse, nagpapaalala sa atin na hindi tayo nakakasigurado sa future. Bagamat nagpaplano tayo, bagamat nananalangin tayo, nangangarap tayo, pero at the end of the day, hindi tayo nakakasigurado kung ano ang pwedeng mangyari sa ating buhay. Kaya dapat lagi natin itong pahalagahan. Lagi nating sulitin ang bawat oras, ang bawat pagkakataon na ipinapahiram sa atin ng Panginoon. Ang ating buhay, ang ating taon ay sinusukat lamang ng Diyos. May mga hangganan lamang. Hindi natin alam kung ang ating personal na buhay, kung kailan at saan ang hangganan. Maswerte na tayo kung tayo ay magkakaroon ng edad. Kung tayo ay aabot, di po ba, sa 20% discount. Maswerte na ang buhay ng tao. Sabi ng Psalms 10 verse 9 or 90 verse 10, sa English, we can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. But even our best years brings trouble and sorrow. Suddenly our time is up and we disappear. Sabi ng verse, maswerte na daw sa buhay ng tao kung aabot tayo ng 70 years old or 80 years old. Sino po ba dito ang mga nasa 70 na? Meron po ba? Pakitas nga po ang kamay. Palakpakan nga po natin ng Panginoon, si Nanay. Meron na po bang 80? Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, pandemic, 60,
5 ba ang bawal pa rin? Pero maswerte na tayo kung ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang ay umabot ng 70, 80, 90, bonus 100. Naku, napakaswerte na natin. Napakaikli lamang daw ng buhay. Akala natin mahaba na ang buhay na yon. Pero kung i-compare natin sa eternity, wala sa kalingkingan ang buhay ng tao. Ngunit sa kabila ng ikli ng buhay, napupuno pa daw ito ng mga suliranin. Napupuno pa ito ng mga problema, ng mga kalungkutan. At pag ang tao ay masyado nang napuno ng mga problema at pagsubok sa kaniyang buhay, suddenly marirealize niya na time's up na pala ang buhay ko at ako'y kailangan ng mamahinga. Kaya napaka-importante na sabi ng verse na huwag nating sayangin ang ating buhay, ang ating oras, na igugol natin sa gawain ng Panginoon, na igugol natin sa mga gawaing makalangit dahil ang ating buhay dito, mga kapatid, ay hindi natin hawak. Kaya nga dapat lagi tayo na nakakapit sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya nga dahil uncertain ang buhay, hindi nakakasigurado ang mga tao, kaya ngayon naglabasan ang mga plans, life plan, di ba? Kailangan kumuha ka na ng insurance mo, kailangan kumuha ka na ng, anong tawag doon? Yung mga saint, yon, para pag atsugi, hindi mabibigla, kasi nga hindi alam hindi magugulat, prepared. Wala namang maganda nga po yan. Kaya lang yung mga ibang tao allergic, no, pagka sinabing, ba't po ko pinaghahandaan? Gusto mo na ba ako mamatay? Hindi naman sa ganon, pero karamihan sa mga mahal sa buhay ay naghahanda. Dahil nga hindi natin alam kung kailan. Kaya napakaswerte natin, mga kapatid, lalo na sa mga kapatiran natin na nasa 70, 80, 90, 100 years old, talagang praise the Lord, hallelujah, sa inyong mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan tayo ay matatag sa mga pagsubok at problema sa ating buhay. Dahil ang origin and destination ng ating buhay, anong sabi ng salita ng Panginoon? Ano ba ang origin? Ano ba ang pinanggalingan ng ating buhay? Sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari? Kanino ba tayo magsusulit pagdating ng panahon? Sabi ng Ecclesiastes 12 verse 7, so our bodies return to the earth, and the life-giving breath returns to God. Sabi diyan, alalahanin mo siya bago bumalik sa alabok. Remember sa Genesis, saan linikha ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng putik, sa pamamagitan ng alikabok. Nilalang ang tao, kaya sabi ng verse, darating ang panahon, lahat ng tao na nabubuhay sa sanlibutan na ito, na pagka dumating na ang kanyang takdang panahon na siya ihaharap sa Diyos, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa, kung saan originally talaga ito nanggaling. At ang kanyang spirito, the life-giving breath, will return to God. Kaya alalahanin mo siya bago bumalik sa alabok ang katawan mong lupa. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa oras na malagot ang ating hininga, ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa at ang ating spirito na ang Diyos ang nagbigay ay babalik sa Diyos. Kaya nga lahat ng tao na buhay ay destined na haharap sa ating Panginoon. Hebrews 9 verse 27, we die only once and then we are judged. Sa ibang version, sinulat yan, it is appointed unto man, di ba? Once to die and after the judgment. Appointed. Siguro ngayon, marami sa inyo nagpa-appoint sa vaccine. Pero hindi yun sa pilitan. Nakinig ko sa balita, sabi ng ating president, kailangan lahat na ay magpa-vaccine.
Pero sa pagkakataon na to sa buhay mo, pwedeng magpabaksin ka na o kung ayaw mo pa. Pero pag sinabi nating appointed, meron kang appointment. Hindi pwedeng ikaw ay mag-skip. Hindi ikaw ay pwedeng tumakas. Pagka ikaw na ay may pagkakataon o dumating na ang panahon na ikaw ay haharap sa iyong Creator. Hindi ka makakatakas. At ang lahat ng taong nabuhay sa sanlibutan na ito ay talagang haharap sa judgment ng ating Panginoon. Kung iisipin natin ang buhay ng tao, kung tayo ay isisilang, sandaling-sandali lang tayo mabubuhay, tapos mamamatay na tayo, babalik yung ating katawan, sa alabok, babalik yung ating spirito sa Diyos, malalagot ang ating hininga, at i-judge tayo ng ating Panginoon. Huhusgahan tayo ng Diyos base sa ating mga ginawa nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Napakalinaw ang sabi ng salita ng Panginoon. Napakaikli lang ng buhay ng tao kung i-compare sa eternity, sa walang hanggan. Kaya dapat lang mas lalo nating pag-igihin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Bagamat tayo ay successful na, tayo ay nagtatyaga, tayo ay nagsisikap sa ating buhay dito sa mundo, pero dapat lang na huwag din nating kalimutan ang buhay natin sa eternity na mas mahalaga sa lahat. Kaya, be wise in spending your very best time in this earth. Kailangan, mga kapatid, ine-invest natin ang oras, ang ating sarili, hindi lamang sa trabaho, hindi lamang sa negosyo. Dapat nag-i-invest din tayo sa mga spiritual na bagay. Dahil alam nating ito ang panghabang panahon. Ito ang pangmatagalan. Ang iksi-iksi lang ng buhay natin. Kung lahat dito natin uubusin sa mundong ito, ang ating katawan, ang ating lakas, ang ating talento, ang ating buhay, tapos wala na tayong itinara para sa ating Panginoon. Kaya nga, call on the Lord on time. Ngayon pa lang, mapalad ka kapatid dahil nandito ka sa gawain ng Panginoon. Ngayon pa lang, mapalad ka kapatid dahil tinupad mo ang kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos na ang lahat ng mga mananampalataya o ang lahat ng mga tao ay makiniig sa Kanya. Magkaroon ng relationship sa Kanya. At mapalad ka kapatid dahil nandito ka sa oras na ito sa presensya ng ating Panginoon. Call on the Lord on time. Tumawag sa Panginoon. Lumapit agad sa Panginoon. Para ang buhay natin sa mundo ay hindi na masayang sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung hindi ito ay magugol natin kasama ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Hanapin mo si Yahweh o ang Diyos habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Huwag mong hayaan, kapatid, na ikaw ay malayo sa Diyos. Huwag mong hayaan na malayo ang iyong relasyon sa Panginoon at maramdaman mo at hindi mo na maramdaman ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang presensya. Huwag mong hayaan na ikaw ay manghina sa iyong paglilingkod. Sikapin mo, mga kapatid, anuman ang mga problema, anuman ang mga pagsubok, ang iyong pananampalataya sa Panginoon ay matibay. Dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay mo sa hinaharap. Actually, hindi naman nawawala si Lord sa atin sa buhay ng tao. Ang tao ang madalas mawala sa Panginoon. Si Lord laging nandyan. Si Lord steady lagi. Hindi siya nagbabago, sabi ng Word of God. He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano Kanya minahal noon, ngayon, magpakailanman, hindi yan magbabago. Pero ang pag-ibig ng tao ang nagbabago sa harapan ng Diyos. May nakirinig pa ako nagsasabi, kasi kapatid, si Lord kasi hindi ko maramdaman . Si Lord kasi ramdam ko na parang pinabayaan ako, parang hindi niya ako sinasamahan.
Pero kung susuriin natin ang sa ating sarili, totoo ba na ang Diyos ba ang umiwalay sa iyo, ang umiwas, o ikaw ang umiwas at humiwalay sa presensya ng ating Panginoon? Kaya kailangan ma-develop ang ating mga spiritual wisdom, yung ating pangunawa. Napakaikli lamang ng panahon na ipinapahiram sa atin ng Diyos. Dapat merong mangyari. Sa buhay ng tao, kapag kayong dapat mangyari ay hindi niya nagawa, nagkakaroon siya ng malaking problema. Pinaka-basic sa isang estudyante, kailangan niyang mag-step by step sa kanyang buhay, grade 1, grade 2, grade 3. Hindi siya aabot ng grade 6 kung lalaktawan niya ang mga bagay na yun. At hindi siya makakagraduate kung may mga bagay na dapat niyang magampanan at magawa, na hindi niya yon magagampanan at magagawa, magiging unqualified siya. Kaya nga yung mga batang sanggol, bakit sila naglalaro? Mga toddler, bakit sabi ng mga professionals, maging nag-word of God, hayaan nyo silang maglaro. Kasi nandun sila sa stage ng buhay nila na sila ay maglalaro, magtatatakbo sa labas, maglalaro, alam ko nung kabataan namin, uso na maglaro sa labas, habulan, tagu-taguan, ano pa, mga laro dati. Mga laro natin, karamihan naman siguro dito, hindi tayo nagkakalayo ng edad. Diba? Mga tumbang preso, luksong bakay, huwag ko naalala nyo pa yan. Kasi pag sinabi mo yan sa mga millennials ngayon, nakangangalang silang ganyan eh. Ano yung mga laro na yan? Hindi na nila nakanasan. Natural sa buhay nila na sila ay dumaan sa ganon. Tapos sila ay mag-aaral. Tapos sila ay mag-elementary, mag-high school, magka-college, tapos makakapagtrabaho, makakapagpatayo ng bahay, makakaipon ng sapat, tapos mag-aasawa na. Step by step yung buhay eh. Magkakapamilya, magkakaroon ng sarili ding mga anak. Yung cycle ng buhay nakikita natin. At after nun, mag-retire na. Magbabakasyon na lang, mag-relax na lang. Di ba yun yung cycle? Kaya pag may isa doon na hindi mo nagawa, na-skip mo dahil nagmamadali ka, hindi mo na yun mababalikan. Hindi mo na yun magagawa ulit kasi dumating ka na sa stage na iba na ang iyong priority. Kaya dapat sa ating buhay, kung ano ang dapat nating ginagawa, na akma na dapat nating gawin, dapat yun ay ating ine-enjoy. Dahil tandaan natin, dumadaan lamang ang oras, dumadaan lamang ang panahon, dumadaan lamang ang buhay ng tao. At pag tayo ay lumagpas sa mga bagay na yon, mahirap nang mabalikan. Kaya nga pag lumipas ang panahon sa ating buhay, mga trials, mga problema na nangyari o ating nagawa, mga kapatid, tapos wala tayong natutunan, hindi tayo nag-matured, hindi na natin yun maibabalik. Pag hindi tayo lumago sa ating pananampalataya, ilang taon na tayong naglilingkod, hindi pa rin tayo natuto sa salita ng Panginoon, hindi pa rin tayo nag-matured bilang isang mananampalataya, hindi na natin maibabalik yung mga taong nagdaan. Kaya dapat sikapin natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod na tayo ay lumalago sa ating spiritual na buhay. Yung mga pagkakataong dapat tayong matuto, kung hindi natin yun ginawa, ay nasayang na yun forever. Hindi na yun natin mababalikan. Kaya nga, sa ating pagpananambahan sa Diyos, sikapin natin na hindi tayo malilate dahil hindi natin maibabalik ang oras. Sikapin natin na hindi tayo makakapag-absent sa linggo dahil hindi natin maibabalik ang linggong nagdaan kung hindi tayo makakadalo. Siguro sasabihin mo, sa live stream na lang ako, pwede kong i-review, pwede kong i-replay. Pero yung pagkakataon na ikaw ay makipag-usap, makipagniig sa presence ni Lord, mahirap maibalik. Kaya kapag ka nandoon yung opportunity, mga kapatid, samantalahin mo upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Every day we strive to become more spiritual. Amen?
Sa buhay ninyo, sinisikap ba ninyo o sinisikap ba natin mga kapatid na araw-araw pag gumigising tayo, naglo-look forward tayo at nananalangin tayo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako dahil sa araw na ito gusto kong maging more spiritual sa iyo. Gusto kong lumalim ang aking paglilingkod everyday. Paggising natin ng umaga, nananalangin ba tayo sa Panginoon? Lord, panibagong araw na naman, turuan mo ako, tulungan mo ako na hindi masayang ang araw na ito, na hindi masayang ang oras na ito, at ako ay lumugo sa aking spiritual na buhay. Kailangan everyday ng ating buhay, we strive to become more like Jesus Christ. Dapat nananalangin tayo at nagsisikap tayo na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung papaano niya ginugol ang kanyang buhay at ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Ganon din po mga kapatid sa ating paglilingkod sa Diyos. Sikapin natin. Huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong papagod-pagod. Huwag tayong aantok-antok. Huwag tayong tutulog-tulog. Dapat lagi tayong handa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi nga natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya hindi dapat sabihin ng tao, saka na lang ako magnanampalataya sa Panginoon. Saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kapag ka ako'y may edad na. Marami sa mga Western country, pag pumunta ka sa church nila, bakit puro matatanda na lang ang nagsasamba, ang nagsisimba? Wala ang mga young people nasa gawain ng mga kamunduhan. Dahil ang sabi nila, saka na lang ako maglilingkod pag sawa na ako sa buhay sa mundong ito. Bakit? Nakakasigurado ba tayo na may pagkakataon pa tayo sa hinaharap? Nakakasigurado ba tayo na aabot tayo ng pagiging senior para sabihin na natin, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon pag may edad na ako? Sabi ng verse, hindi tayo nakakasigurado sa buhay. Kaya mapalad ka kung ikaw man ay teenager ngayon, kung ikaw man ay young people ngayon, na naglilingkod ka sa Panginoon ng tapat dahil alam mo na hindi nasasayang ang oras mo at iginugugol mo para sa Diyos na lumikha sa iyo. Kaya huwag kayong mainggit mga young people sa mga tao, sa mga ginagawa nila sa labas. Dahil alam nyo na ginagawa nyo ang tama, ginagawa nyo ang kalooban ng Panginoon sa buhay nyo. At ginagastos nyo ang buhay at oras nyo para sa Panginoon. Hindi tayo lugi. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, call on the Lord before it is too late. Huwag nating hantayin na mawalan tayo ng pagkakataon. Maglingkod, tumawag sa Panginoon, maging tapat sa Lord. Kung sa buhay mo, alam mong meron kang pagkukulang sa Panginoon, now is the time, ayusin mo ang pagkukulang na yon sa Diyos. Isuko mo ang pagkukulang na yon sa Panginoon. Alam natin sa ating buhay, meron tayong mga bagay na pumipigil sa atin upang tayo ay lumago sa ating paglilingkod. Huwag mo nang palipasin ang pagkakataon sa makalawa o sa susunod na taong ka na lang. Ngayon ang pagkakataon upang ayusin ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi tayo nakakasigurado, mga kapatid, sa buhay nating ito at ayaw natin na darating ang panahon na haharap tayo sa Diyos na tayo, mga kapatid, ay hindi handa sa Kanya. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, siguraduhin natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating paglilingkod sa Panginoon na hindi natin nasasayang ang mga oras na ipinapahiram sa atin ng Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, sa lahat ng panahon, dapat tama ang ating gawin sa ating buhay. Dapat nandoon tayo sa tamang timing. Amen? Pag wala sa timing ang ating ginagawa, kadalasan pumapalpak. Sa buhay ng tao, dapat nasa oras ang iyong pagtulog. Kapag kagabi matulog ka, kung wala ka namang importanteng ginagawa, huwag ka nang magpupuyat.
Kasi ang disenyo talaga ng buhay ng tao, pagkagabi, kailangan magpahinga. Unless may conflict sa trabaho mo, ang ibang schedule mo, ibang usapan naman yun. Pero ang normal sa buhay mo, may oras ka na magpapahinga at may oras ka nagigising para magtrabaho. Kaya nagugulo ang buhay ng tao kasi binabaliktad at nababaliktad. Yung oras na dapat matulog siya, gising siya. Kaya naman sa oras na dapat gising na siya, tulog na siya. Kaya ang kanyang nanay sigaw ng sigaw lagi, wala ka talagang kwenta. Tulog ka lang tulog, tanghali ng tapat. Gigising ka lang, kakain ka lang ng ano. Di ba ang gulo-gulo ng buhay pag wala sa timing yung ginagawa mo? Galit lagi ang nanay. Kasi pag dapat matulog na gising, nagko-computer games, nagaganong, akala ng nanay tulog na, gabi na eh. Patay na ang ilaw sa kwarto, nakakumot. Yun pala sa ilalim ng kumot, nandun pa. Naglalaro. Ano ba yung mga sikat na laro ngayon? Kaya naman pagdating sa umaga, paggising, hindi nakakatulong sa gawaing bahay, nagkakagulo ang pamilya. Kaya kailangan mga kapatid, nasa timing. Kailangan wais ang ating paggamit ng oras. Pagka matutulog, oras ng pamamahinga, mahinga ka. Pag oras ng trabaho, magtrabaho ka. Kasi kung nangangamuhan ka, hindi uubra yun. Amen? Kung nakikitira ka sa iyong mga aunties, sa iyong mga kamag-anak, kahit kamag-anak po yun, magsasawa sa iyo yun kung gano'n ang ugali mo eh. Amen? Kaya kailangan baguhin. Sulitin ang oras. Magpakawais, magpakatalino upang ikaw ay nagiging pagpapala sa iyong mga nakakasalamuha. Sa iyong mga mahal sa buhay at higit lalo sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 12 verse 1, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with trouble and say, I don't enjoy life anymore. Darating pala yun sa buhay ng tao. Sabi sa Tagalog, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan at panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Kaya kung bata ka palang naglilingkod sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah, pasalamatan mo ang Panginoon, i-enjoy mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kung ikaw ay nakasumpong sa katotohanan ng Panginoon, walang dahilan para ikaw ay huminto. Dapat lagi kang nagpapatuloy dahil ayaw mong masayang ang iyong buhay. Dahil dumarating pala sa punto ng ating buhay, mga kapatid, na hindi na tayo naliligayahan sa ating buhay. Totoo yan. Kapag ka ang tao sometimes nagsasuffer sa karamdaman, nagsasuffer na sa mga physical na mga kakulangan sa kanyang buhay, sometimes nasasabi nila, pagod na ako. Parang hindi ko na ma-enjoy yung mga bagay na dapat na-enjoy ko. Kaya minsan yung taong yun nangihinayang, sana nung kabataan ko, naglingkod na pala ako sa Panginoon. Sana nung kaya ko pang sumayaw sa Panginoon, sumayaw ako sa Lord. Nung kaya ko pang tumalon ako sa pagpupuri sa Kanya. Nung kaya ko pang pumunta sa mga gawain, kaya ko pang pumunta sa church, lagi akong nasa church. Maraming tao nangihinayang. Kasi maraming oras, panahon, taon na nasayang sa kanilang buhay. Tapos dumating na ang pagkakataon na hindi na nila na-enjoy ang kanilang buhay. Marami na silang bagay na hindi magawa. Marami na silang bagay na hindi na nila ma-enjoy sa kanilang buhay. At naaalala nang nila nung kabataan nila, sana ginugol ko pala ang oras at panahon ko sa Panginoon. Sana sa ating buhay, wag nating danasin. Na kahit dumating na ang oras na may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, may kinakaharap tayo sa ating buhay, even sa ating health. Pero sasabihin natin sa Panginoon, Lord, kahit ganito ang aking nararamdaman, wala akong pinagsisisihan, Panginoon. Kasi ang buong oras, ang panahon, ang buhay ko, mula nung ako ay nakakilala sa iyo, hindi ko na sinayang at na-enjoy ko ang lahat. Amen? Ayaw nating mabuhay na marami tayong mga regrets. Ayaw nating mabuhay na marami tayong pagsisisi, mga kapatid.
Gusto natin na ang ating buhay ay masaya dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ecclesiastes 12 verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Ano ibig sabihin to? Yung mga may edad, natatakot na minsan umakyat sa mga matataas na lugar. Sa mga matatarik, hindi na sila makakapunta. Uy, saan tayo? Sa Bible study tayo, doon kila brother ano? Ay, bundok yung bahay. Bundok yung daanan. Hindi ako pwede dyan. Yung tuhod ko, wala na. Pag naglalakad ako, lumalagoto na. Ano sa Tagalog yung lumalagoto? Parang gaganon na. Hindi ko na yan kaya. Kaya sabi dito, bago natin katakutan, umakyat sa mga lugar, bago dumating ang panahon na di ka na makalakad mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasang ng pagnanasang sumiping sa iyong minamahal. Darating ang araw na tayo ay pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Napakaikli lang ng ating buhay. At ang kalooban ng Panginoon, tayo ay maglingkod sa Kanya habang tayo ay malakas ang ating pangangatawan. Para kung dumating ang panahon na manghina tayo, dumating ang panahon na magkaroon tayo ng karamdaman sa ating kalooban, sa ating sarili, masaya pa rin tayo dahil alam natin na ginugol natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Kaya habang nabubuhay tayo mga kapatid, kailangan magpakasaya tayo. Magpakasaya in the sense, hindi naman tayo dapat magkasala sa ating Panginoon. Amen? Enjoyin natin ang buhay. Wag naman, kung may pagkakataon na tayo ay magpakasaya kasama ng ating pamilya, kumain sa labas kasama ng ating buong pamilya, i-treat natin mga kalalakihan ng ating mga mahal na asawa, gawin natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang yung pagkakataon na may enjoy natin. Yung company ng bawat isa, yung pagsasama, yung pagmamahala ng bawat isa. Kaya sabi ng Word of God, hanggang may pagkakataon, gawin natin upang wala tayong pagsisihan pagdating ng panahon. Kaya sa ating mga spouse, mga kalalakihang kapatiran, mahalin natin ang ating mga asawang babae. Amen? Amen. Parang ayaw niyo sumagot Huwag nating sayangin ang panahon. Gawin ang dapat gawin, itanim ang dapat itanim sa ating buhay upang maani pa natin ang dapat nating maani sa pagdating ng panahon. Turn and return to God. Huwag na tayong makipagmatigasan sa ating Panginoon. Kung tayo man ay nagkamali sa Diyos, kung tayo man ay nanghina sa Diyos, huwag na nating patagalin, bumalik na kaagad tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi natin kontrol at hindi natin hawak ang buhay. Kaya sabi ng verse dyan sa Malakay 3 verse 7, return to me, and I will return to you. Bumalik ka muna. Ayan, sinabi natin kanina, si Lord hindi nawawala. Nandyan lang ang Panginoon, yung pag-ibig niya hindi nagbabago. Pero ang sabi niya, ikaw ang bumalik sa akin. At ako'y babalik sa iyo. Sa Tagalog, bumalik kayo sa akin. At manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ng kanyang salita. Kaya kung sa palagay mo, ikaw ay nag-backslide, ikaw ay nakalimot sa Panginoon, ikaw ay nawala ng gana, ikaw ay napagod, ikaw ay tinatamad sa iyong paglilingkod, ikaw ngayon ay lumayo sa Diyos, ngayon ang panahon, sabi ng Word of God, bumalik ka sa ating Diyos. Maging tapat ka sa Panginoon. I-offer mo ang iyong buong pagkatao, ipakumbaba mo ang iyong buong sarili, iyong kagustuhan sa Panginoon upang tayo, mga kapatid, ay hindi masayang ang ating buhay.
Matthew 3 verse 2, He said, "Turn back to God. The kingdom of heaven will soon be here." Sabi ni John the Baptist, magsisi kayo at talikdan ninyo ang mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Malapit na maghari si Lord, at pag dumating na maghari ang Diyos, lahat ng tao ay magsusulit sa Kanya. Kaya wag na tayong makipagmatagalan sa Panginoon. Ayusin na kaagad natin ang dapat ayusin sa ating buhay dahil tayo lamang ang nakakaalam kung ano ang dapat nating ayusin at baguhin sa ating relasyon sa Panginoon. Kailan mo aayusin ang buhay mo, kapatid, kapag wala ka ng oras? Kapag wala ka ng panahon? Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Kapag wala ka ng lakas, wala ka ng buhay? Kailan ka magiging tapat sa Panginoon? Kapag hindi mo na kayang gumalaw sa sarili mong lakas? Ngayon pa lamang, kapatid, sikapin nating bawat isa sa ating paglilingkod na tayo ay walang masayang na panahon na ipinapahiram sa atin ng ating Panginoon. Ngayon pa lang maglingkod na tayo sa Panginoon kung hindi pa tayo mananampalataya. Ngayon ang panahon na tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Upang ang buhay natin na papatapon, ang buhay natin na parang walang direksyon, ang buhay natin na parang walang kasiguraduhan, kapag kasama natin si Kristo, magkakaroon ng sigla. Magkakaroon ng kabuluhan, magkakaroon ng katuturan, magkakaroon ng direksyon, magkakaroon ng bunga ang ating buhay pagkasama natin si Kristo. At hindi tayo manghihinayang sa mga oras na nagdaan sa ating buhay. Naalala ko dati, meron tayong kapatiran na parang ama na rin namin, si attorney De Vera. Sabi niya sa Panginoon, sabi niya nung kausap si Bishop, sabi niya, alam niyo, Bishop, nababalikan ko ang aking buhay nung ako'y kabataan, nung ako'y bago pa lang sa aking career, sabi niya. At na-realize ko ngayon na mananampalataya na ako. Alam mo, nanghihinayang ako kasi may edad na ako na nakilala ko ang Diyos, sabi niyang ganyan. Kasi nung naglingkod siya sa Panginoon, kung di ako nagkakamali, nasa 60s na or lagpas na Basta may edad na talaga siya. Sabi niya, nanghihinayang ako sa buhay kong nagdaan. Sana ang laki pa ng magagawa ko para sa Diyos. Sana ang laki pa ng mga magagawa ko para sa gawain ng Panginoon. Sana ang dami ko pang mga tao na naakay pala sa Panginoon, nadala sa paanan ng Panginoon, na bahagian ng salita ng Panginoon. Pero sabi niya, hindi ko kasi alam dati ang katotohanan Pero salamat na lang sa Panginoon na simula nung naligtas siya, nagbago ang kanyang buhay at naging masaya siya sa kanyang buhay. Kaya nga kung tayo ay naglilingkod ngayon sa ating kabataan, kung ano mang edad natin ngayon, kung may mga pagkakataon man, may mga regrets man tayo, may mga bagay man tayo na dapat ginawa na hindi na natin nagawa, kalimutan na natin yon at wag na nating sayangin yung oras at panahon na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Ibuhos na natin sa Kanya. Lalo na kung na-realize mo, tinanggap mo ang Panginoon na medyo may edad ka na, tinanggap mo ang Panginoon na medyo parang nangangalahati na ang iyong buhay, di lalo kang dapat maging tapat at masigasig sa Panginoon para makabawi-bawi man lang tayo sa Diyos. Hallelujah. Dahil na ganun kabuti ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Sabi ng John 1 verse 12, "Yet some of people accepted Him and put their faith in Him. So He gave them the right to be the children of God." Sabi sa Tagalog, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao,
kung hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, kung bakit ikaw ay naglilingkod ngayon, kung bakit ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, dahil ito talaga ang kalooban ng Diyos, na nung ikaw ay makakilala sa Kanya, igugol mo na ang iyong buhay. At no turning back. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na lumipas na sa'yo. Lagi mong ipanalangin na wag na ikaw bumalik sa dating mong buhay na alam mong hindi nakakabuti sa harapan ng Panginoon. Sa buhay mo na toxic, sa buhay mo na nakakapagod, sa buhay mo na malungkot, at sa buhay mo na wala sa pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay o sa iyong buhay. Kaya nga ako pagka nag-share ako ng Word of God, may opportunity ako mag-share ng Word of God. Tapos napansin ko na itong tao na to, isang beses ko lang makakausap. Parang hindi ko na to uli makikita ulit. Sinisikap ko at nananalangin ako na maibahagi ko sa kanya ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Upang ang tao na yon ay hindi rin niya masayang ang kanyang buhay. Kaya nga pag may mga Bible study ako, may mga invite ako, tas parang nakita ko, ito lang ang chance ko na makakausap ko tong mga taong to. Sinisikap ko na kaagad na makarinig sila ng salita ng Panginoon. Dahil pag nakatanggap sila sa kaligtasan ng Diyos, napakasaya sa ating pakiramdam. Halala ko yung kwento sa akin ni Sister Sally na mayroon kami na Bible studyhan. Pinatanggap natin agad sa Panginoon, tumanggap siya. Pero bagamat hindi siya naka-church dito dahil sobrang layo nung kanyang bahay, nabalitaan ko ngayon na nag-born again na. Kahit hindi sa atin, pero nakakataba ng puso na nagpatuloy siya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. Kaya dapat lang po sa ating buhay, mga kapatid, huwag tayong huminto na magbahagi ng salita ng Panginoon. Pag may opportunity, mga kapatid, samantalahin natin. Kung sinasabi ng ating spirito, ng ating puso, na bahagian mo ng salita ng Panginoon, ang kaibigan mo, ang katrabaho mo, ang kaklase mo, ang mga mahal mo sa buhay, gawin mo, mga kapatid, dahil ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Napakaiksi lang ng buhay ng tao, kaya dapat sulitin ang bawat sandali. Enjoy natin ang ating buhay. Yung sinabi natin kanina, magpakasaya tayo. Ngayon, after ng pandemic, kung pwede na, yung buong pamilya magbakasyon para ma-enjoy nyo lahat. Yung mga magulang, wag lang puro trabaho. Magkaroon kayo ng oras sa inyong mga anak. Wag lang natin iasa yung mga pagtuturo sa mga teacher, sa mga modules, o sa mga tutor. Dapat kayong mag-ina o kayong mag-ama, may relationship kayo. Para pag lumaki ang inyong anak, mga anak, at masabi nyo na, hindi ako nagsisisi na lumaki na ang mga anak ko, may kanya-kanya ng buhay dahil nung bata sila na-enjoy ko na sila ay kasama. Nakakalungkot yung isipin na sasabihin ng anak mo, ay, parang yung tatay ko, yung nanay ko, hindi ko siya maramdaman. Bakit? Wala siyang oras sa amin. Lagi lang sila sa trabaho, lagi lang sila sa negosyo, lagi lang sila sa kanilang mga pinag-aabalan sa buhay. Wala silang relationship na masaya sa kanilang mga anak. No. Kaya kung may pagkakataon na magpakasaya tayo, mag-enjoy tayo sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kung sumweldo si husband, hindi naman siguro nakakalungkot na kumain lahat sa labas ang buong pamilya. Isang beses lang naman sa isang taon. Isang beses lang sa isang linggo. Sa isang buwan. Hindi naman siguro makakalugi talaga yun o makakaubos na ng budget nyo sa buong buwan. Diba? Importante yun. Dahil yun ay kalooban ng Panginoon. Yun ang kalooban ng salita ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 11:9-10, be cheerful and enjoy life while you are young. See? Habang bata kayo, enjoy nyo ang inyong buhay. Sabi ng Word of God, do what you want and find pleasures in what you see. May gusto ka, afford mo. May ipon ka naman, may work ka naman, gusto mo ng bagong sapatos, bilan mo sarili mo.
Gusto mo ng bagong cellphone, durog-durog na yung cellphone mo, bilhin mo. Durog-durog na yung laptop mo at kung ano-ano pang bagay. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Kasi sabi ng Word of God, enjoy mo yung life mo eh. Yung iba kasi tinuturo, ay kailangan magpakadusa kayo lagi sa mga born again, parang kita tuloy nila, laging nagdudusa, laging wala, laging kuripot, laging ayaw, butas-butas na ang damit, butas-butas ng sapatos, pupunta sa church, ayaw bumili. Hindi ganun. Dapat i-enjoy natin ang ating buhay. Yung blessing na ibinigay sa inyo ng Panginoon, i-enjoy nyo. Amen? Yun talaga ang gusto ng Lord. Ngunit anong sabi niya? But, don't forget that God will judge you for everything you do. Amen? Merong limitations. Of course, huwag kayong magpakasasa. Yung mga bagay na nakakasira na sa relationship natin sa Diyos, of course, hindi na yun kasama sa enjoyment. Yung mga bagay na magpapahina ng ating pananampalataya, magpapahina ng ating paglilingkod, of course. Yung mga bagay na aagaw sa atensyon mo sa Panginoon, syempre hindi na yun kasama. Pero hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon na maging maligaya sa ating buhay. Kahit marami kang problema, kapatid, kahit marami kang pagsubok sa buhay mo ngayon, pag may pagkakataon na tumawa, tumawa ka. Pag may pagkakataon na maging masaya, magsaya ka. Pag may pagkakataon na ipatikim mo sa iyong buhay ang masarap na pagkain, ang magagandang gamit para ma-enjoy mo, ang iyong pinaghirapan, i-enjoy mo. Dahil pinagpala ka ng Panginoon sa buhay na ito para i-enjoy at hindi itago. Dahil gusto natin na ang ating buhay ay maging masulit at hindi masayang sa ating paglilingkod. Amen? Hallelujah. Lagi nating tatandaan, 2 Corinthians 5 verse 17, after all, Christ will judge each of us for the good or bad that we have do while living in this bodies. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga nagawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Enjoy life. But remember na sa lahat ng ating gagawin, may pananagutan tayo sa Diyos. Amen? No? Lagi nating titingnan, kailangan meron pa rin tayong self-control. Enjoy life, pero kailangan may self-control. Kaya pag gumawa tayo ng kabutihan, may reward din yun sa Panginoon. Hindi rin masasayang yung ating pagod, yung pagsisikap natin sa gawain ng Panginoon, yung pagtsatsaga natin sa gawain ng Panginoon, yung mga tao na naakay natin, sakripisyo natin, pinagtiisan talaga natin sila para maakay natin sa Panginoon, hindi yun masasayang. Lahat ng kabutihan, may reward sa Panginoon. Likewise, lahat din naman ng ating mga pagkukulang, lahat din naman ng kasamaan ng tao, ay meron din namang pananagutan sa ating Panginoon na manglilikha. So mga kapatid, kailangan gawin natin ang lahat ng pwedeng gawin na mabuti. Huwag na nating ipagpaliban. Kung may opportunity tayo na tumulong sa ating kapwa, hinipo tayo ng Panginoon na tumulong, huwag na nating palipasin yung moment na yun. Tumulong agad tayo. Kung hinipo tayo ng Lord na tumulong sa gawain ng Lord, huwag na nating ipagpabukas, huwag na nating ipagpatagal pa ngayon pa lang, tumulong na tayo sa gawain ng Panginoon. Basta alam natin na mabuti ang ating gagawin para sa Diyos, huwag na nating ipagpabukas dahil ayaw natin na masayang ang oras at panahon nang hindi natin nagagawa ang mga dapat nating gawin sa ating buhay. Kaya katumbas nun, huwag na nating sayangin ang ating buhay sa mga sobrang kalungkutan, sobrang problema, ipasa Diyos na natin lahat. Amen? Oo, may problema, oo, may pagsubok, pero huwag na nating i-stress ang buhay. Ilang minuto, ilang oras tayong nag-iisip, tapos hindi naman nakahanapan ng solusyon. Pero pag ipagpapasa Diyos natin, magkakaroon tayo ng kalayaan. Magkakaroon tayo ng peace, magkakaroon tayo ng comfort. Mapapansin natin yung mga bagay na hindi natin napapansin at na-enjoy natin ang ating buhay at magaan lamang ang ating buhay sa Panginoon, sa ating paglilingkod. Huwag nating i-stress ang ating sarili. Kung may katampuhan ka, kung may kagalit ka, makipagbati.
Amen? Makipag-ayos. Huwag nating sayangin yung ating natitirang buhay, tapos puro galit, puro puot, puro tampuhan. Kaya hindi nag-work out yung gawain ng Panginoon. Kung kayo man ay may mga pagtatampo, inyo nang tanggalin, amen, sa inyong sarili. Dapat sinisikap natin na ang ating gagawin, mga kapatid, sa ating buhay ay puro kabutihan na lang. Pakontiin, hindi man maiwasan yung mga bagay na hindi mabuti, yung mga bagay na negative, hindi man maiwasan, pero pakontiin natin. At paramihin natin yung mga positibong bagay sa ating buhay at yung mga bagay na mabubuti ang dapat nating gawin. Amen? Sa ating buhay. Ephesians 5 verse 16, these are evil times, so make every minute count. Sa Tagalog, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na masasama. Bakit? Kasi yung world, yun na ang ginagawa. Yun na ang kanilang nakasanayang gawin. Yun na ang kanilang mga normal na ginagawa. Sabi ng Word of God, bilang mga mananampalataya, dapat hindi na tayo makisawsaw, hindi na tayo makaisa, kung hindi tayo ang inaasahan ng Diyos na gumawa ng mabuti sa kabila ng kasamaan ng mundong ito. Kasi sinong ine-expect ni Lord na gagawa ng mabuti? Yung mga sabi ng Word of God, yung mga taong gumagawa ng masama. Of course, ang mga mananampalataya, ang mga naglilingkod sa Diyos, ang siyang dapat nangunguna. Amen? Sa paggawa ng kabutihan sa buhay na ipinahiram sa atin dito sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, huwag nating sayangin, huwag nating ipagpabukas, gawin natin kung anong alam nating tama. Alam natin na nakakalugod sa harapan ng Panginoon, gamitin natin upang hindi masayang ang ating oras, ang ating buhay. At haharap tayo sa ating Panginoon, Lord, here I am. Wala akong pinagsisisihan, wala akong tinatago, Panginoon. Lord, wala akong guilt, wala akong sama ng loob. Masaya ako, although may mga problema, may mga pagsubok sa buhay ko, pero here I am. Prepared ako para humarap sa iyo. Kaya sabi ng ating theme verse sa Psalms 90 verse 12, teach us to use wisely all the time we have. Panginoon, turuan niyo po kami na magpakatalino para magamit namin ng tama ang aming buhay sa saglit naming at sa saglit na oras na ipinapahiram mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Ama naming banal, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, salamat na ikaw ay nangusap sa puso, sa buhay ng bawat isa. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi mo batid, Lord, na mawala ng saysay ang aming buhay, Panginoon, dito sa mundong ito. Lord, we understand, we know, na ang buhay namin, Panginoon, ay hindi namin pagmamay-ari. Lord, ikaw ang nagmamay-ari ng aming buhay. Kaya dapat lamang, Lord, ang bawat oras, Panginoon, na hiram namin sa iyo, Panginoon, ay hindi namin sasayangin. Kung hindi gagawin namin, Panginoon, gagamitin namin sa mga bagay na kapaki-pakinabang, sa mga bagay, Lord, na makadiyos, sa mga bagay na maglalapit sa amin, Panginoon, at magpapabuti at magpapaganda ng aming relasyon sa iyo, O God. Lord, kung sa buhay man po namin, Panginoon, kami man po ay gumasta ng oras at panahon sa mga bagay na walang kabuluhan, o sa mga bagay na kasalanan, o sa mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon, patawarin mo kami. At turuan mo kami, Panginoon, kung papaano namin gagamitin ang aming panahon at oras bilang mga matatalinong anak mo.
sa buhay na ipinapahiram mo lamang sa amin, O Diyos. Lord, nauunawaan namin, Panginoon, na Ikaw ang nagtakda ng aming buhay. Salamat sa umagang ito, Lord, kaming lahat ay buhay pa. Salamat sa oras na ito, Panginoon, dahil na-enjoy namin ang mga pagpapala na nanggagaling sa iyo. Higit sa lahat ang spiritual na pagpapala, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ngunit sa iyo lamang namin, Panginoon, matatagpuan. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi kami deserving sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Even sa buhay na ito, Lord, hindi kami deserve na mabuhay. Ngunit salamat, Panginoon, sa pamamagitan mo. Naunawaan at naintindihan namin ang tunay na kahulugan ng aming buhay, Panginoon. At iyon ay ang paglingkuran ka. Walang saysay ang aming buhay, Panginoon, kung hindi kami naglilingkod sa iyo. Walang saysay ang buhay na ito. Walang saysay ang oras na hiram namin sa iyo, Panginoon, kung hindi namin ginugugol para sa iyo, O Diyos. Lord, sa umagang ito, ako'y nananalangin. Tulungan mo ang bawat isa na ang aming oras at aming panahon ay hindi na muli pa kailanman masayang sa mga bagay na walang kabuluhan at higit lalo na sa mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagpabago o God. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan. At ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.